Radyo Ultra. Oras uban sa mga maing tinguha sa Noda Veritas, 6 minutos nakalabay sa alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Noda Veritas, ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Noda Veritas, mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Noda Veritas. O karon, ariya si Ultra Frank Mendez. Nagasalamat mga higala, kumusta may hapon kaninyong tanan ang palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro init. Pero na ay nakasalimbong nga mga dagom-dagom o dunay dako nga posibilidad nga basin mag-uwan karong gabi. Mura sa tagpag-asa, no? So din ako magdugag adlib diha kay basin magduda mo nga nagbalhin ako og trabaho diha sa Pag-asa sa El Salvador. Ni apetawon ko sa Radyo Ultra oy. Unya dayon na kay mo lagi na kay mag-istorya matagdagan sa panahon. Bitaw, komedya lang para sa to mga suki. Init bitaw ang palibot o naay dagom-dagom. This time diha mismo sa Kabukiran basin ug bugnaw na ang palibot. Karon nga po na daghan ta og mga tagdon nga mga isyu, mga pautana gikan sa ato mga suking tigpaminaw. O ikaduha, gusto ko sab nga dasigon ang ato mga tigpaminaw nga kuno galing doon na mo'y mga pangutana, hinog na kayo na sa inyong hunona, magkakauaw lang mo siguro o sulti sa tinuod, dinhi libre ta. O kay di mga ni ko magkuti-kuti o asa dapit o 15 pangalan. Pero most likely, ang sagad nako nga mapangutana asan dapit nga lugar. Kay interesado ko kay araw masukod na ko asa kutob kining ato nga broadcast. Mura man na, pero as far as inyo personal nga identity, dili na ko dagan pagkuskus balungos. Malipay na lang ko nga kamudiha na ng lugar kanang kining gasunod o gapaminaw sa atong programang Noda Veritas. Ikaduha, gusto ko ipenomdom nga ang ato ang Noda Veritas doon na YouTube channel, no? Ang YouTube channel sa Noda Veritas, maabrihan ninyo, masusi o maka-review kamo sa ato mga diskusyon MWF katulo kini nga episode or tulo kahug na episode sa tibuok semana na ang mabati ninyo diha mismo sa Noda Veritas YouTube. Unsaon man ninyo nga ma-review, inyo lang i-type Noda Veritas CDO. Unya pag-click ninyo na mangulpot dayon ang ato ang Noda Veritas nga nagkalalayng episode. So magpili-pili lang mo dito og kining ayog kumpiyansa dili ni pre sa TikTok. Kay nga ato din nga madungog ninyo mahapon sa 3 to 4 mausab na ang mahipos diha mismo sa YouTube channel. Tibuok gyud na, tibuok taas silbi. Gituyo ta ni part kay dili ta gusto nga outline style ang atong pagtubag sa inyong mga pautana. Kay sa ingon ko ni ana, mura man og limitado o kamo nangutana completely wa magyud mo hanaw mabitaw na nangutana mo. So amo ng responsibilidad silbing angkor sa programa sama niini ang pagpasabot diha kaninyo. So unsaon man namo nga masabdan muna nga kuang gini kining tinamban kini nga pag-explain dugtong sa inyong mga pautana nga inyong gipasabot dinhi sa atong pagpadagan sa programa. Wa mi laing tuyo except sa pagpahibaw di kaninyo, pag-educate di kaninyo sa mga punto ug mga butang. Ilabi na kung may kalabutan sa atong pamalaod sa pagkakaron. Kami gapaning kamot nga amo ginang ma-explain kutob sa among mahimo. Oo, aron masabtan ninyo labaw sa tanan. Okay? So, take note ha, human ninyo basa diha sa YouTube channel. Paki-subscribe lang, like and share para makatabang ta sa atong isig kaingon. Ha? Oo, sige.
ang intention nining maong programa para ni sa mga kaigalaan nato nga naa namuyo diha mismo sa mga daplin-daplin nga dili kay sila wa sila hanaw sa atong pamalaod sa pagkakaron. So ato silang gayran, matabangan nato pinagi sa giyang atong himuon sa atong programang Noda Veritas. Okay? So dito maglangan ang atong niya dinhi nakalinya na. Good afternoon ni Mafi Mundia, may hapon sir. Ingon siya landong nasad karon dinhi sir. Ingon siya o basta busa pahulay na para maminaw karon. Ay salamat digin siya moundang og sunod dinhi sa atong programa. Thank you so much sa ma'am, no. Ikaw gyud usa sa mga maisip nako di taka malimtan. Nga usa ka sa mga loyalista nga nagsunod dinhi sa atong programang Noda Veritas. Oo. Ang lain ini nga nagsunod nga wagi undang sagalak na lang iyang signal sa radyo, mao si Ma'am Elizabeth Basilgo. Ma'am Elizabeth, kining thank you again ha. Thank you again. Di lang ko saba kami dinhi og unsa, pero di man na siya kalimot po namo diri oy. Sa dugay-dugay na nga panahon. Sa dugay-dugay nga panahon. Mga pangamusta lang po ko ni Katrina Max, may hapon nimo. Okay, sige, salamat. Una nga pangutana atong tagdon nato karong nga hapon na part mao ni throwback ni Junjun Macas. Sir Frank Noda Veritas, question. Sa pabor code, libor code siguro ni. Sa libor code unsa di ay pasabot aging security of tenure. Ang security of tenure na pero kanang aging that is not even considered as a legal term in the labor code. Kay ang tinuod kini nga word estranyo na diha mismo sa labor code sa PD 442, no. Murag modifier lang na siguro siya. Modifier to a certain issue aron nga mo klaro ang kahulugan gyud security of tenure, no. So kung maingon tag aging siguro kung may edad ka na kay aging man ka ni, so you are protected sa security of tenure. Ang security of tenure mo ni ang terminology part nga gidescribe silbi nga inon ta dili may ingon nga benepisyo, ingon-ingon ni ana, no. Kay once nga ma-employ ka, no, sa usa ka kompanya, entitled ka sa security of tenure. Dili ka basta-basta mapapahawa diha og walay valid nga rason sumala pod sa Labor Code of the Philippines. Nganuman nga mangita kita sa valid nga rason tungod kay doon na kay security of tenure. Now, kanang aging, di kay ko familiar na, pero masabot na ko nga siguro usa ka empleyado maedad na, no? And then siguro bot nimong ipasabot ang security of tenure angay nang ilibkas niya kung kakango na siya, retireable of maximum age 65 years old. Mao siguro na bot nimong ipasabot. Because you cannot anymore expect security of tenure beyond 65. Beyond 65. And that is in accordance with our labor code, the maximum age. Ingon na ang mga kahitabo. Ang security of tenure, importante po na kayo part. Kaya kung wala na, ang atong labor, ang atong mga trabahante part, nagungaw sa kakuyaw, matag-adlaw nga tanan silang pagpanarbaho. But because of that, ang atong labor, ang atong mga trabahante well protected because of that law, security of tenure, nga gi-provide ubos sa Labor Code of the Philippines. Kay mag-abuso naman unya ang employer kung walay security of tenure. So mao na nga naatay rule nga
sa di pa ka ma-regularize nga empleyado sa usa ka opisina, mupasar ka sa diha sa probationary 6 months period. Kining 6 months probationary period, wala ni i-observe sa pipila, dili tanan siguro mga negosyante, ilabi na ning mga dagko nga mga mall, kutob ra gyud sila sa 5 months. So awayono na part, because the law says nga kinanglan mo trabaho ka og 6 months, and after that the management has to decide or not i-retain ka ba or dili. Pero kanang ilang nga 5 months, sila'y gahimo-himo ra na wala na sa ato sa Labor Code of the Philippines. Now, sa probationary period, katawag ko nag-probationary period nga 6 months. Sa probationary period, dili pod na siya automatic according to the Labor Code. Panalitan karon gahire ka og tawo. Unya gisugin lang nimo pinagi sa HR nga ikaw undergo ka og 6 months probationary period. After that, ma-regularize ka, pero amo ning i-evaluate usa. Alright. Nahurot na tuod ang 6 months. Unya ang management will have to decide i-retain ba or dili. So review na ang imuhang mga ang imong performance for a period of 6 months. Asset ka ba sa kumpanya or buluyagon ka sa kumpanya. Alright. After the assessment, ang HR nakadiscover nga may kaing trabaho ka, absinos lang. May ka mo trabaho, asset ka sa kumpanya. Pwede ba siya i-automatic pag regular nga empleyado sa kumpanya? Mahimong dili, pero mahimo siyang i-extend for another period. Maingon na yun ang employer nga i-extend na mo ka for about 2 or 3 months. Niya human na i-re-evaluate ka na mo ubalik kung angayan ka na, irregular ka na mo. Kung musugot panalitan ang mao nga trabante nga mo extend siya kay subject for re-evaluation sa iya nga performance, okay. Okay. Meaning, dili yun mapursiger ni mo tungkol kay niabot na og 6 months, mapugos ka pag istoryahon. Ay diha panalitan for a period of 6 months na ay tardiness nga record nimo habitual, no? Unya na ay absent dito kay nagtambong kag birthday. Nakadaot na sa kumpanya. Kay katong imong tang effort, no? Ang imuha nga energy adton ta tupingon sa kumpanya. Pero dito ka man dito sa birthday, gatagay-tagay ka, lubag-lubag kas dalunggan sa litson. So dili maayo. Pero gitagaan kag chance sa HR. Naingon na naiuban pod nga automatic, no? Para sa kuha, personal experience ko na no? Magatugan na lang ko tinuod. May 1, kadto May 1. Wa may balita gikan sa among main office sa Manila nga, hoy, hawa ka na diya. The following week or 2 weeks after, kaya wa man ko ipahunong pagtrabaho, niabot ang akong appointment as a regular employee. Sa ato pa, nabasi siguro sa ilahang mga nakuha nga records nga kini si Frank may pagkabugoy pero buutan man. Ibog sila da. So John, ingon na John ha. Sige. Gika ni Suroy ni Libs Motoblag. I hope si John satisfied nini. Pero kanang aging ang imong term diri aging security of tenure, nangayo siya og unsa kunoy explanation ni ana. Ang familiar nako nga legal term, no, nga patamod sa Labor Code ang security of tenure. Pero kanang aging ang specific na nga may pagka edad-edaran ka na. So siguro kung atong ilumpong ka ng duha ka words na kay security of tenure, di ba? Pero may edad ka naman,
ang balaod nagtugot nga maximum age para ka nimo diha sa mga private establishments nga ma-employ ka is only 65. O, di ba? So, aging ka na. Siguro ba mo na buti pasabot? Alright. Let me know, John, o doon na kapilain nga mga pauta na or naa ka ika-contribute sa aging security of tenure, mas maayo sab. Nga, Sir Frank, sayop ka. Ang aging security of tenure, mauni. Nana lugar ba? Akong dawato na. Okay, because I am trained to know the security of tenure. But I am not being trained to know aging. Because aging can be applied anywhere and anything. Okay? Nala, sige. Suroy ni Libs mo to vlog. Pero kamo ay magduduha pagpangutana. Ang nakasayop ninyo mo nang dunay gap, usay magduha-duha ka, unya, mauwa ka ba? Ayaw. Para lang Jun, no? As free as the wind blows. Alright, Nura Veritas, gikan ni Suroy ni Libs mo to vlog. Ngayo kog Latin Swan. Ang sana, akatinawan man din. Jesus Maria. Pasensya ka na gyud in town, Suroy. Oo. Latin Swan, katinawan din katinawan. Jesus Maria. Katinawan, Sir Frank, sa ingon sa attorney nga kung ang usa ka tawo nga byuda, dili byuda, nga usa ka tawo nga wala kabayad sa utang o kasuhan sa lender o siguraduhon nga mapriso tong nakautang, naabay balaod ana? Wala. Basta nga ni utang, walay balaod. Kay klaro man na sa atong konstitusyon, no imprisonment of debt. Sa to pa nga, kung doon na kay utang, ubos sa atong konstitusyon, dili ka mapreso, manubag ka lang sa damages or civil liability. Di ka mapreso ni ana. Gawas kung panalitan istafa, kay kana utang magyapon, dalang tinunto. And that is another story because it has different elements of crime. Kana nga mao nga estafa. Kining utang yun, nakautang ka. Kunya naa siguro imuhang kining napirmahan nga nagpamatuod nga nakautang ka. Ang pautana, pwede ka ba mafailan og sumbong? Anytime siguro mapailan kag sumbong. Pero kung gusto sa magsumbong, mapriso ka, dili mapriso, tungkol ka na atay balaod nga no imprisonment of debt. Okay? Nala, sige. O Seymour man eh. Seymour. Ingon sa attorney sa Article 3, Section 20, nga wala daw mapriso sa utang. Tinood na. Daw, sir, luoy kayo ning mga lender. Maldito mo sa mga lender, kusugay na mo patong. Maldito na mga lender. Ay, grabe sana nga patong. Ato mo manghuam sa sakto diya sa bangko baka kung employed mo, loan mo diya sa asa mo sa co-op ba. O, dagan mga utanganan. Okay, nala, sige. So, confirm, ha? Ikaw mismo nangonsulta di ka po sa lain o ni ako lang nag-i-affirm ka ng imuhang nadungog gikan mismo sa imong attorney. Alright. Gikan ni Oliver Ampong Nalwal. Tagna, saan Noda Veritas, Sir Frank, tanan ba nga klase sa waiver or quit claim in between employee and employers kay invalid? Dili man invalid, valid ni siya. Valid. Gawas kun wala ka pahibaw kana bitang permahin na. Pwede ba sir nga kuang ko kining di man ko kabalo mo basa og English good, ang ako good kana mang Bisaya nya, ang akong naandan ako nga magbasa-basa kanadto
katong Alimyon o nga magazine. Di ko tigbasa na ng mga in English. So paliw ko sir pasabta. Pero panalitan wa katagad-tagara. Unya gagmay pagyud kayo lugas ang gitype nga quit claim nga murag mo mabuta ka og tinanaw sa kapino sa litra. Kana gaduda kana, no? Pwede nga i-contest mo na ipa-invalidate ang mao nga quit claim nga ang tuyo nini mao lang ang pag-deceive to mislead you. Basta lang makapirma ka kay kadto ila man to ding ibandilyo. Nga nakapirma naman siya na wala may daghantang dalis. Pero kana makalalis ka ilabi na kun wa ka pasabta usa. Pwede ka ng quit claim. Kana quit claim mura man na siya og standard operating procedure sa mga kaopisinahan, no? Sa kaopisinahan including Radyo Ultra. Now, including Radyo Ultra. Nga sunas mag-disburse ta og pundo para sa usa ka empleyado na disconnect na silbi siya, na disconnect na. Di ba mag-receive siya og mga other entitlement nga mga benefits, di ba? Makadawat siya. So doon ay mga kompanya nga muhatag na pero unha na pagpasabot nga na kay quit claim ang inimong pirmahan. Ang uban mo pirma lang kay mas interesado sila nga pagpirma na doon na sila makubra. So wa na basa-basa mga lamulang-mula na siya liraw-liraw na mata pero wa na sila kasabot. Maingon dayon tong nagliraw-liraw nga mata ako ni pirmahan. Mana. Unsa man to imong pirmahan na love ingon sa asawa. Ay ambot unsa to basta kay makakubra ko. Mo na nang pangitabo sagad di magbali-bali. Pero kung gusto ka ang imong batasan level abi ka burukinto makuti ka na ay sa pirmahe no nimo nga ako sa ning i-refer sa akong abogado. Now take note ang mga abogado familiar na kayo kana nga mga procedure kahibaw ng atong mga abogado kana existing yun na bisag sa sari-sari store. Di ba kung mag-utang ka, unya bayad ka sa imong utang diya sa sari-sari store nga palit ka og ilimnong makhubog, beer, etc. ikaw na magbayad ka, pa-inisyalan man na nimo nga tinuod ka nagbayad pod sa pagpamatuod nga impas lugar ang imong bayad. So that is equivalent to more or less quit claim. Okay? Sige. Quit claim. Gikan ni Ma'am Faye, siya may hapon Sir Frank, landong na sad. Sige. May nganis Ma'am Faye, kay wala mapiang. Piang ba to? Alsahon yun to siya, uli siya diri sa sentro sa syudad. Di ba? Sige. Subli, no? Sa atong mga suking paminaw ni Shirley Alvarez, ni kuan kining Laylalin Aguila Balihos, sa tanan katong dito sa Misok o Samis Abilida, no? Si Abilida, sa Jimenez Misamis Occidental. Si Mr. Abilida may hapon nimo. Dito pud sa Lagyo nga mga dapit may hapon ha. Mura o gadagom-dagom na siguro diya sa inyo nga dapit. Nuda Veritas, good afternoon sir. Mga pila ka adlaw usually makadawat og sa puwina gikan sa fiscal's office. Within 7 days. Mahimo nga pagkaugma kung kontento kanang kumbinsido ang maong fiscal nga isos klaro magkakain ni. So pwede ka isa puwina. Ang sa puwina dili man na dinautan para mo barugan nimo mo clarify ka dugtong sa sumbong batok kanimo. So maghimo ka lang clarification. Sa puwina part or diha sa fiscal nga level wa pay sumbong gi-file sa imo ha. Wa pay sumbong. Sa mga dagko nga krimen na ay mga procedure na nga dugay kay maabot diha mismo sa fiskalya kay naay case build up nga himuon pa sa atong kapulisan sa mga dagko nga krimen na. Okay, manang bag-o nila nga balaod.
na aside from the probability that the accused is guilty thereof, they will see to it nga kung ilan ning i-prosecute, kinanglang yon nga siya guilty sa maong gi-charge nga offense. Munang usa sa mga requisitos karon sa mga major crimes nga mabuhat sa mga criminal selbe. Ang mga dagkong krimen nga gihimo dili diretso na madala dito sa fiskalya. Gatun-an pa na sa lower nga level nga dunay supervising fiscal nga mag-oversee niya na pag-gather og lig-on nga mga ebidensya. Entonces, kung malangan ang pag-file sa kaso diya sa fiskalya, galisod sila sa pagpupho, pagtigom sa mga ebidensya sa lower pa nga level. Na-additional nga level niya na. Ang paaro-aro na maupod si Benhur Abalos. May man. Arong yun nga maklaro ang tanan, no? Ikaduha, di natin magbuhat og dagko nga krimen, kana lang ginagmay. Sure, laing ka ni Sir Frank, gadasig nga magkumita og crime. Okay, sige, thank you. Paabuton pa nako ang dugan yung mga pauta sa 0917-704-3210. Okay, Marvin, Sir Frank, kajot lang. Marvin Moreno. Sir Frank, gidrama raman ang 50,000 na abang sa pwesto para kung muhangyo ang mga pobre, ang mayor na sad ang mahiro. Kay moingon dayon siya nga libre ang pwesto para sa kabos. Bugoy-bugoy ka ha, Marvin. Posible sabne. Drama lang ba? Drama. Mura ba o bitaw nga na testing water lang eh. Pag libre, salamat yung mayor. Abi ni mo, mayor, akuan may kaning mga 20 gid mi ka mga butante mayor sa balay o ay ilang kabalak ka mayor karong umabot eleksyon bisan ka ng 10,000 pesos o 15,000 pesos nga pagpalit ako nang dawaton mayor pero butar magyapon ko nimo kay basig na igentriga mayor ba nga dili na ko nimo ingon na sakto ka Marvin basin og drama lang tuod ni pila raman na isakripisyo na to ng 100 ka mga stallholders. Sa tag 50,000 pesos a month. Wa pa na di na fix. Kaya kung magdala ka og thermos nga electrified, sana siya kaning gamit og kuryente, na dugang 500 pesos labing minus. Kulba, no? Anyway, para lang na pang pulso. Okay. Noda Veritas, ingon pa ni Marvin Moreno. Sir Frank, nakautang akong amigo sa linding 75,000. Iya limpyo kayon kay 5 years na siya wala nakabayad. Gipangayuan siya og 500,000. Unsay maayo ani niya nga buhaton. Kung iya bang bayran, bayran og 85 cash, okay? Ito lang. How did you know nga ang lending company is amenable to accept the payment of 85,000? Kaya ang original nini nga utang niya, niabot na total 500,000. Oo, kining cash, okay ka ha? Kining ingon nini mo lagi ni because this is part of the contract. Magsabot-sabot sila, mag-istorya sila. Panalitan mo dawa check 85. Go. Kay mas bugat betong 500,000 nga maningil ang mga lending company. Pero dili tanan nga gapangayoon sa lending company part. Kung isog ka, dadon nimo na sa korte ang mao nga kaso for being unconscionable rate, no? Kini onerous o unconscionable rate ang mao nga pangayo,
pwede ka na magpetisyon ka, mo file ka og sumbong sa korte to reduce. Kay grabe sa ng 500,000, ang original nimong utang is only 75,000. Now you are being obligated to pay 500,000. Grabe ka kayo na murag skyrocketing nga estilo sa pagpamtang og interest pangdaog-daog na sa mga pobre. Pero how ka man naka-mention ka og 85,000 naa ba ilahang mga renegotiation, nag-negotiate ba sila kabahin sa pag-reduce sa mga amount? Kung unsay most acceptable, the best terms acceptable to them, mao na lang to. Kay nagkakauyon maka sila. Mao na lang to. Mao nay buhaton. Okay? Grabe sab. Daghang kay mga kaso na niabot sa Supreme Court. Daog kanunay ang nakautang. Ilabi na bitaw ka nang magpataka og compute. Interest diri, interest dito, mo kana mo kini from the original amount nga lesser ni dako. Muna nga ang description sa Supreme Court unconscionable nga pagpamtang sa interest. Mura bitaw og din nagyud matulon sobra nga pangdaog-daog sa mga nakautang. So ingon na ha? 75,000 raman ang utang, Sir Frank. Lagi 75 mo na nga unya. Asa man nimo nakuha ng 85,000? Nagsabot-sabot na sila. From the original of 500, sa mga 500,000, mo ni ang natipon-tipon nga mga interest, mo nag-ingon ako, unconscionable nga rates. Sige lang, ay mo kabalaka kay mutuura ba ko sa gaba. Na ako yung mga amigo part, 1, 2, 2 ka buok. Pulos na sila, gibira, to na to sila sa laing kalibutan. Nang usa, wala ma-diagnose. O tulo di ay. Ang isa wala ma-diagnose. Namatay lang. Unsay mga tweet, mga Twitter, dihan dapita sa gawas. Kumuka na mo kini. Gabaan. Maldito gining uban, no? Sige. Yun lang ha. Pero kung ikaw, Sir Frank, 75,000 ang original amount for 5 years, pila kaha imong estimate mabayaran sa ako sakop? Ambot din ako may bawan. Depende sa inyong nasabutan nga rate. Dito ibase sa inyong nakontrata. Dili ni pwede nga maghangad-hangad nga pila ba ka to ha? Okay. 4.5. Mura dili sa ni. Ibase na sa inyong signed contract. Nama mo'y kontrata na. Nama may kontrata. Murag promissory note, selbe. Okay? Alfeo Arindain. Uy! Okay sa kuan sa Ormoc City. May nakapaminaw siya karang mapuna. Abi na ko busy siya. No da Veritas may hapon, Sir Frank. Adunay kadot nawala. Adara nibalik. May hapon, Sir Frank. Adunay gibaligya nga big bike sa usa sa mga anak babae sa usa ka foreigner. Okay. Anak babae sa usa ka foreigner. Patay na ang foreigner ug ang asawa nga Pinay na minyo og lain foreigner. Wow! Maayo gid siya di sa foreigner da. Ang asawa nga Pinay na minyo og lain nga foreigner ug tuas sa lugar sa foreigner na nimuyo. Gawas sa nasod, no? Pwede ba nga kining anak sa foreigner nga nagbaligya sa big bike maora ang moperma sa deed of sale? Interesado ko nga paliton ang big bike. Okay. Pero sir, ayo pag kuan sir kining
pataka og palit kay basin mawa tay dag-anan. Mangayo gid siya authority gikan sa iyang mama nga tuwa ditong dapita sa gawas. Og doon na si panahon nga makauli dinhi sa Pilipinas mas maayo para wala na SPA. Kinang lantag SPA ini pero karon di makailisod ang pagpangita og ang pagpapirmag SPA dito sa ubang parte sa kalibutan sa mas Amerika. Kaya naatay konvensyon. Ang but ipasabot na sama na ng UNCLOS nga ang more than 100 ka mga countries sa tibuok kalibutan kauyon pinagi sa Apostle Convention nga ang mga nasod nga makasakop ni ini pwede makapapirma ka sa mga abogado lang dito, di na kinanglan sa embassy, labi na kun layo na paniguro sa kay mabalaka ko nga kung imo ng paliton kunya ang tag-iya anak lang ni siya, no? Anak lang niya niya ni gawas og nailaing paagi ni sir, no? Gawas sa SPA kana lang deed of donation sa big bike. Oo, mura kang digo nga. Big bike. Oo. Kana lang. So, although mao nga paagi, kay ipanotarize magyapon na dito, pero ang epekto mao lang gyapon kay whether you like it or not, mopaingon magyud na nimo ka ng big bike kung magkakasinabot ka mo nga imo ng paliton. Mga alternative ni siya. Oo. Lain nga alternative. Ang iyang mama himo og deed of sale nga kunuhay na baligya niya kining big bike sa iyang anak. Sa iyang anak. Ang ako gyud nga ika-suggest, wabay hisgot kano sa mo balik sa Pilipinas kay mamista. Wa pa siguro, no? So mo lang gyapon apostel pero dili ra dito sa ubang mga kanasuran. Dili pareha kanadto sa wa pa. Kining apostel na bago-bago pa ni nga na-create nga organisasyon kanang gitawag nato og Apostle Convention. Bago-bago pa ni siya. Now, marang-arang na lang ni siya kay murag distributed ang pag-facilitate sa pag-notarize sa mga document nga dili ka na mo anha diha sa consular office nga iya mismo sa Philippine Embassy. Kay panalitan nagpuyo ka ditong dapita sa New Jersey. Unya sa Washington ang mao nga Jesus murag gyud nakaadto. Nga mention og ngalan, murag nakasilingan. Pananglitan lang. O pananglitan lang. Layo biya na. O di ba? O sa Canada, panalitan amo to pila ka embassy din dapita sa Canada. Dili biya. Nay nagpuyo diya sa Ontario, nay nagpuyo sa Cargill, uban pa nga mga lugar. So dili kay localize ang opisina, whereas by virtue of this Apostle Convention, ang mga local lawyers maka-execute na niini. Oo. Na kay mga opsyon either to prepare SPA. Number 2, donation sa maong big bike. Number 3, deed of sale sa maong big bike. Na kay mga opsyon may tungod ni ana. Hilig din nimong motor? Okay. Kay kung maingon kag big bike, dili gini siya gamay. Big gini siya. Sa to pa ang amount, big pud kaayo ni. Ma-imagine ako si Presidente Digong, big bike ang iyang hilig. Si BP Sara Duterte, big bike yapon ang iya. Mabot lang nagkalit diri sa CDO part sa mga amigo na sa mga 5-star nga mga subdivision din nga may ngulo nga na ako diha kay manianha ko panihapon sirit na pingod din nga big bike lang uban sa iya mga security. Oo. So, bidiferensya na ng big bike o kanang mga panda diha nga magasakay apos motor. Maunam siguro.
Okay, sige. Salamat kayo si Sir Alfio Arindain. Okay. Si Marvin nibalik mag-offer unta mi og 85,000 sa ako helper kay luoy kayo siya. Ang helper dai ba nakakuha no? 500,000 daw ilang kwentadas pero wala man sila nagpatawag sa court. Malampuson lending daw name na sa company. Depende man kung ang imong presumption madala sa korte, depende kung argibyado mo ang kumpanya. Basin ang kumpanya dili ready sa pag-file sa mong kaso. Kay bao kabaon sa bago sa mag-file, na ilang bayro nun, filing fee. In other words, kung mag-file ka sa mga 20 ka mga individuals nga utangan nimo, dako kay utang. Unya, gumikan sa imong garbo, gusto nimong filean og kaso sa korte, dako pod imong bayro nun. Muna nga siguro dala-dala lang ni og tawag sa telepono nga unsa man niya kana mo kini. Sige okay nako na lugar. Mas maayo na. Ha? Sige. Mura sa tag nakainom og bahalda. Sige, thank you ha. I hope si Sir Alfeo Arindain maka-take note. Ay kumpiyansa sir kanang walay mga SPE kay ipagkawat ka niya nana. Oo. Mani niya to din mani niya to din sa Pilipinas. Niya magpalamo-lamo kay nawala yung bike. Unya i-police blotter niya. Iyang bike ikawat samtang wala siya. Ayon na ang senaryo na manubag ka. Whereas kung naay mga documents, mo to'y magproteher kanimo. So mo to ni kiblat nga mura man tuog laser. Okay, sige, thank you. Watan ako ang dugang ninyo nga mga pangutana. Mientras tanto, ganina, mag-story ta og easement ha. Easement ni sa suba. Naani sa agusan. Ang easement may igo-igo nga gilap doon. Siguro mga 5 meters gikan sa ngilit sa baba mismo sa dike nga gihimo. Dili kay tantong dako nga dike. And therefore, kung maingon tag easement diha mismo sa dike, walay si bisan kinsa nga makapanag-iya. Bisan pa o gakwintas ka og usa ka kilo nga bulawan kay imong paminaw sa pian ka. Dili ka makabuntog kay balaod kini kanang easement. Ang easement ding dapita sa dike tuyo gi ko na ubos atong balaod og ang magpatuman pag-implementar ni ana mao mismo ang DENR, Department of Environment and Natural Resources. Nakita ba ninyo nga pipila ka mga suba or dike butang talang panalitan nagi halapan nga space mo na siya ang easement sa agusan naa. Pero ang nakaparat part kay ang easement nga by virtue of kining gitawag og accession, dapat ang manag-iya or og asa makapatungod ang maong easement, siya dapat ang naay first preference part nga makalantaw-lantaw ni inana murag overseer siya sa maong easement, diin ang tag-iya mao ang gobyerno. Walay balaod nga nagtugot nga ang easement panag-iyahon sa pribado nga tao. Walay balaod niya na. Gituyo ka na nga easement part sa mga daplin sa suba. Panahon nga dunay emergency, makagamit sila sa ilang mga kahimanan, pag-alsa, pagbutang diha sa mga gamit, panahon sa dunay emergency, diha ipamutang ilang mga equipment.
Karon, ang isyu kay gibalayan ang easement. Unya, ang nagbalay di pagyud taga diha. Dili pa iyang yuta, wa pa nga ni siguro o wa pa kanay permit or kanang gikan sa ubo sa pagtukod o pagpabarog sa balay, diha sa yuta nga dili iya kundi ang tagi ang gobyerno. So nining bahin na ang gobyerno doon ay dako nga obligasyon sa pag-implementar sa balaod. Gobyerno man unta kamo ang usa sa mga gamhanan nga tigpatuman sa balaod. Ang naitabo, concern kayo part ang nakasikbit sa easement. Kasi ang taan direktamente nga ignunta sa pagasulti na involved ni ini kay nakatungod sa iyaha ang easement sikbit dayon sa iyaha nga property line kana iyaha nga boundary sa maulo na sa yuta. Gisampungan hinuon siya sa mga balay nga gitukod yang dapita unya dili pagyud taga diha. And therefore i-challenge ta kini ngadto mismo sa DENR. Ikaduha, hasta ang barangay kapitan. Ang barangay kapitan sa Agusan, doon ay katungdanan ni ini, kay siya mo'y extension. Kapitan gud siya. Alalang himuuntang lieutenant nga kapitan man na siya. Doon na siya dakong gahom. Girefer kini mao nga problema sa barangay. Nagdumili pag-resolve. Nag-ingon pa kuno kining kapitan nga, dadaan na lang as korte, isitol na niyo sa korte. Kap, basin maabot ang panahon. Basin o matugkan iyag sungay kining ato mga pipila ka mga kaisonan diha. Filean ka og sumbong nga dereliction of duty. Imo maning trabaho ang pagsulbad sa mga problema. Naa ka man diha ang obligasyon nimo pag-oversee sa mga kalihukan sulod mismo sa barangay. Nganong ingon manini? Ngano man nahadlok ka nga dili mo buto niya pag-abot sa tukmang panahon kining 5 ka mga balay-balay nga gitukod sulod na ng easement sa usa ka property nga dili ila. Mutabang konta pag-implementar or pasabto nimo nga ato ning hawanan dinhi kay ang balaod klaro kayo kon easement iya kana sa gobyerno. Ug ang gobyerno ray makagamit maka-exploit sa mao nga easement. Apan ngano man nga gitugutan nimo nga magtukod kining 5 na kun ikalima simentado pa, no? Nga mga balay-balay nganong gitugutan man nimo? Ngano man nakautang kag kabubuton or di ka lang kay balo sa imong katungdanan? Palihog lang tanawan ninyo og maayo diha. Pwede ka ma-filean og kaso ug tinud-on yun, filean ka og sumbong nga dereliction of duty. Kanang imong pagdumili sa pag-perform sa assigned task. Ang usan ini, ang pagsulbad sa problema may tungod dihang dapita. Ilabi na ka dunay argibyado. Kinanglan yun siguro ingon na, no? Magmata na ang katawhan, dili na magpiyong-piyong, mugamit kita sa atong katungod. Mao lagi na, usahay, labi nagdi mo maminaw din sa atong programang Nuda Veritas, mahimong maignorante kamo. Mawad-an kamo, mabutahan kamo. Di ninyo may buwan unsay ang inyong pagabuhaton. May nalangan kay ato ning nasairan. Girefer din bawaan na to. O kinahanglan lihok na ninyo diyang dapita. Ayaw gyud. Pagpabuta-buta bungol din dapita. Easement, subli. Easement kini, iya kini sa gobyerno, and therefore, walay sa bisan kinsa nga pwede. Kay kuno, unsa ba katoy rason nga, kanang tugutan o tukod sila, walay makabuot-buot ni ini. Walay makabuot-buot unless dunay order ang DENR otherwise. Na ako na manoy-manoy nini, muna nakadaot mga fixer ba? Nga naarapon niya. Nga mo ay gahatag o panugot. Tukod lang mo diya, maka na mo kini. Pero sa hilom, gabayad.
ginegosyo lugar ang property sa gobyerno at his own nga silbi kaayuhan or benepisyo. Pwede ka masumbong nata niya na unjust enrichment. Kay nagpahimulos ka, nagpakadato ka, nabulahan ka at the expense of another one. Ang gobyerno silbi. Padako ka lang sa imong itlog, kay nabulahan ka naman. Di ba? Ako, mga gabayan kining ako ang gipang-mention diha para makabantay ta. Para makabantay ta, ma-aware ta. So may pulos niya itong programang Nuda Veritas. O di ta magpasidaan na ng mga bayna. Ang sublion, ang mga easement, ilabi na diha mismo sa gi-improve nga mga sapa, dike, iya kana sa gobyerno. Walay si bisan kinsa nga makabuot-buot, squatter ang labas ninyo diha. Kung buldoseron kamo diha, pwede nga dili kamo bayaran. Nga naman, wa man mo sugua sa gobyerno nga magbutang-butang kamo o structure diha. Builder in bad faith kamo. Ako sublion. Kung saputon nga ni ang gobyerno, eventually, mag-decide sila nga kanang easement diha, kinahanglan i-preserve kay panagana kana in kaso og mabot ang panahon. Di man nato matagnaan ang panahon. Pwede kamo buldoseron diha, tiwayon kamo, kay ang lugar dili man inyo. Dili kamo bayran, builder in bad faith kamo dihang dapita. May kaganahan mo na nga gapaymulos mos panahon ba? Dili na maayo nga practice. Dili na maayo. Kadjot lang ha. Salamat sir. Kanunay ko nga mutan-aw nimo sa FB. Mao ba? Thank you Sir Alfio. Sa FB. Mekaniko magko sir. Okay. Lagi, pero di na to ang ngayon ka-minus ng mekaniko. Kay doon ako'y amigong mekaniko ay memorize na niya. Uy, tanan, paghika pala niya, ay mauni, mauna muni. Niya magtrabaho bisag gabi Nga naman, memorize naman niya mga pisa. Mekaniko magko sir, buy and sell man ako ang lingaw kay senior naman. Ayaw ka ng senior, sus bililhon ka na nga mga moments sa atong kinabuhi kung maabot kita ni ana. Oo, salamat kay Sir Alfeo Arindain. Mekaniko di siya, no? Okay. Ito na ko amigo mekaniko. Espesyalista to siya. Bisa gabi mo trabaho. Ang iyang makina nga specialist niya, Volkswagen. Ay, makauman gud siya og overhaul usa hapit magduha sa usa ka gabi kumikan sa kadaghan nga mga customer. Volkswagen. Oo. Lo K Rako. Oy si Lo K Rako. Madyong hapon Sir Frank, akong kanising kasing nga pagtimbaya sa akong pamilya, ilabi na sila si Mar, Norma kahapon og sa kahapon family og ingon man ngadto ni Demetrio Amy o Kulam sa barangay La Fortuna, Lila, Bohol nga permi sad magpabuto-buto nining imong programa gikan ni Justin kahapon. Salamat Sir Frank. Okay. Pero ang iyahang Facebook niya nga nakabutang sa pangalan Lo K Rako. Nala sige, puros mga ngalan ni tao ba? O abi nimo ngalan sa Kabaw dili oy maurang gyapon, pero ayla ding apelyido katong kahapon. Sige, kining wa na tigong pananugoras dinhi sa ato karong pagpadaguban sa mga nakapadangat sa pangutana ni Alfredo Arindain may hapon nimo diha Sir Alfio. I'm sorry. Kuan interesado sa big bike. Mono to akong suggestion ingna kaila magha ingna og iding
I hope matigayo na. Paibaw ako og napalit na ba nimo? Pila ba baligya? Ang interesado ba sa itong tag-iya? Ang ako lang po dili interesado kay na yung mga butang ngadto magbaton ka na og lab sa mga butang, di ba? O mawili ka nga imong madispatsar, naitaw ingon ana, ay mawili mga sila nga mawala ng iring unsa nakakanang dagko-dagko nga mga butang. Okay, sige, salamat na lang sa inyo nga pagpaminaw atong basahon ang ato ang importante nga topic para karong gabi sa ato mga suki nga mga tigpaminaw, ilabi na sa programang Noda Veritas. Kadyot lang ha. O dira. Ang kalayo sa kalibutan gibuhat aron gamiton sa tao. Ang kalayo sa impierno gibuhat aron pagsilot sa tao. Loaded, no? Murag magbuka imong kalimutaw nining madunggan nimo ba? Sa makahinuktok day mo, tinuod man na. Tinuod bitaw. O la paminaw nyog mayo. Ang kalayo sa kalibutan gibuhat aron gamiton sa tao. Ang kalayo sa impierno gibuhat aron pagsilot sa tao. Kita na ninyo. Kini karong alas 6 ang taknas kagabion, inyo kini babati dinhi sa Radyo Ultra, ang programang Kalipay nga Mulahutay. Alright. Sa Lila Bohol, bayang hapon diya kaninyo, ni Nanay Tating o ni Tatay Boy Tinyo, kang sa atong higan lang mao si kining Mr. Maestrado, ihinyo Maestrado sa Katugan Lila Bohol. Mayong hapon po diha kaninyo. Sa tanan nga mga naminaw, nagsunod din sa atong programang Noda Veritas o diha sa ato sa Agusan, may hapon po diha kaninyo. Kapitan, basim abot ang panahon basulan nimo ni, dili ka angay magdumili, kinahanglan mag-referee ka pagsulbad og mangusog ka kay ikaw mo usa sa giisip nato nga dakong opisyal gahangad ang mga tao nimo dindapita sa Agusan. Basin unya og dunay masuko nimo diha, magmahay, mafailan ka og kaso nga dereliction of duty. Okay? Sige, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa nga ni Ricky Langga, kami moingon. Salamat og maayong hapon kaninyong tanan.